Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng naglalagablab na mga aksyon at nakakapanabik na mga eksena sa pinaka-latest chapter ng final saga ng One Piece. Sana pala'y i-like yung videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter fam, may kagad nating makikita ang dambuhalang elevator na nagkokonekta sa pagitan ng underworld sa ilalim at sunrealm na nasa gitnang bahagi naman ng Elbaf. Mula nga sa malayo fam, may nagmistulan na lamang isang tuldok ang higanteng elevator na nagpapakita sa atin kung gaano talaga kalaki at kalawak ang nagyayelot na babalot sa kadiliman na mundong ito na siyang pinakamababang bahagi ng Warland. Sa sumunod na panel naman ay makikita nating nakahabol na pala ang grupo ni Nagaban, Sanji at Chopper sa crew ni Hyruden. Kung matatandaan nyo kasi fam, ay sina Zoro at ang crew lang ni Hyruden ang siyang sumakay sa dambuhalang elevator. Samantalang si Sanji naman ay ginamit ang kanyang skywalk upang makaakyat pataas sa Sunrealm habang karga-karga niya sa kanyang mga braso si Nagaban at Chopper. Dito fam ay pinaliwanag ni Gaban sa grupo na kasalukuyang merong tatlong malalakas na kalaban na umaatake ngayon sa Sunrealm at malinaw na nga raw ngayon kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng kanilang mga kalaban. Sinabi ni Gaban na ang unang bahagi raw ng plano ng mga ito ay ang dukutin ng 10 batang giants mula sa Elbaf dahil pinaplano raw ng kanilang mga kalaban na dalhin ng mga batang giants na ito sa Holy Land Marichua upang magsilbing mga hostages na magpapasunod sa mga mandirigmang giants ng Elbaf. Nang sa gayon, ay mapilitan silang magsilbi bilang mga aliping sundalo na lalaban para sa world government. Pagkasabi naman niya ni Gaban ay kagad na nagpahayag ng pagkabigla si Hyruden at sinabing hindi raw siya makapaniwala na ang lahat ng mga bagay na ito ay kayang gawin ng 3 individual lang. Dagdag pa ni Hyruden ay napakahirap raw talagang isipin na kahit ang pinagsamang pwersa ni Nagaban at ng Giant Warrior Pirates ay hindi kayang mapigilan ng 3 individual na to. Humingi naman kagad ng paumanhin si Gaban at sinabing wala raw siyang may dadahilan kung bakit siya nagawang matalo ng kanilang mga kalaban. Lingid naman fam sa kaalaman ng crew ni Hyruden ay natalo lang si Gaban dahil sa ginawa ni Ganko na pagbanta sa buhay ng kanyang anak na si Colon. Kaya naman dahil nga doon ay napilitang sumuko ni Gaban at kusang loob siyang nagpatama sa malakas na atake ni Ganko. Kung hindi nga lang dahil dun fam ay kasama na sana ni Summer si Ganko na hati-hati ang katawan sa lupa at madali nang dapat siyang napabagsak ni Scupper Gaban. Yun nga lang fam ay darating pa rin pala ang punto kung saan si Imsama na mismo ang siyang gagawa ng aksyon at magte-take over sa katawan ni Ganko. Kaya baka ganun na rin ang nangyari kay Gaban dahil si Imsama mismo ang kanyang makakalaban. Sa pagpapatuloy naman ng chapter fam ay bigla na lang napatanong si Sanji kay Gaban at sinabing hindi raw ba katulad ng nila na mga normal na tao ang 3 individual na kanilang kalaban? Dahil kung ganun nga raw ay paano nagawang mailipat ng normal na mga individual ang 10 batang giants na maladambuhala sa laki? Sumagot naman si Gaban at sinabing ang isa raw sa 3 individual na yon ay isang babae na may kakaibang arrow ability at sa pamamagitan nga raw ng kakayahang yon ay nagawa nilang mapagalaw at sapilitang mapasunod ang mga bata na wala naman ngang magawa kundi ang sumunod sa direksyon na itinakda ng araw. Dagdag pa ni Gaban ay kasalukuyan raw naglalakad ngayon ng mga bata at malapit nang makarating ang mga ito sa daungan sa West Village. At sa oras nga na makarating na sila doon ay madali na lang silang may sasakay ng kanilang mga kalaban sa barko upang madala sa Holy Land Marichua. Sinabi ni Gaban na ito raw ang dahilan kung bakit hindi nila maaaring hayaang mangyari yon. Dahil sa oras na madala nila ang mga bata sa Marichua ay mangangahulugang tapos na ang laban sa Elbaf. Pagkasabi niya ni Gaban ay sunod namang nagtanong si Rodo
at sinabing bakit raw hindi na lang nila bawiin ang mga batang giants mula sa mga kalaban bago pa nila madala ang mga ito sa Holy Land Marisha. Muli namang sumagot si Gaban at sinabing ang isa raw sa tatlong individual na yon ay si Saint Summers na ilang beses na niyang nakaharap sa isang laban. Sinabi ni Gaban na si Saint Summers raw ay nakakain ng briar fruit na nagbibigay ng kakayahang makapagpalabas at kumontrol ng mga baging na may matutulis na tinik. Sinabi ni Gaban na kaya raw ni Saint Summers na gawing transparent ang mga tinik na ito at ito raw ang siyang mismong ipinupulupot ni Saint Summers sa mga bata. Pagkasabi niya ni Gaban ay nagsalita naman si Gerd at sinabing yun raw palang dahilan kung bakit hindi nila maaaring basta-basta nilang lapitan at hawakan ng mga bata. Dahil baka sa halip nga na mailigtas ang mga ito, ay baka mas lalo pa silang masaktan. Sinabi ni Gerd na napakalupit naman raw pala talaga ng ginawa ng Saint Summers na yon. Sinang-ayunan naman ni Gaban ang naging pahayag ni Gerd at sinabing sintigas nga raw ng bakal ang mga tinik ni Saint Summers. Kaya sa oras na subukan nilang guluhin ang pila ng mga bata, ay siguradong matutusok sila ng mga tinik na nakapulupot sa kanilang mga katawan. Dagdag pa ni Gaban ay sinadya raw talaga itong gawin ni Saint Summers upang tiyakin ng mga batang siyang masasaktan sa tuwing may magtatangkang sumagip sa kanila. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Gaban at sinabing ang panghuli raw sa tatlong individual na kanilang kalaban ay may kakayahan namang gawing totoo ang mga masasamang panaginip ng mga tao. Ito raw ang dahilan kung bakit bigla na lang nagkaroon ng buhay ang mga pinakakinatatakutang bagay ng mga bata at ang mga bangungot na ito ang siyang nagbabantay sa mga bata upang tiyakin na walang makakatakas na kahit isa man lang sa kanila. Sinabi ni Gaban na maaari nga raw na sa unang tingin ay mukhang naglalakad lang ang mga batang giant sa gitna ng tirik na araw. Subalit sa kabila ng tila mapayapang tanawing ito, ay ang nakakatakot at kasuklam-suklam na laro na inorganisa ng tatlong individual sa pamamagitan ng kanilang espesyal na mga kakayahan. At yan nga raw ang rason kung bakit tila ba imposible na ngayong mailigtas ang mga bata. Muli namang nagsalita si Gaban at sinabing mukhang ang tanging paraan lang raw ngayon ay unahin ang pag-target nila sa tatlong individual na gumagamit ng mga espesyal na kakayahan. Sumagot naman si Goldberg at sinabing kahit nga raw totoong mga immortal pa ang kanilang mga kalaban, ay siguradong may paraan para mapabagsak nila ang mga ito. Sinabi ni Goldberg na maaari daw nilang subukan na itrap ang mga to, o di kaya naman ay durugin sila, at pwede rin naman daw sigurong kainin na lang nila ang mga ito. Natuwa naman ang iba pang crew ni Hyrodin sa mga ideya ni Goldberg, at sinabing susubukan raw nilang gawin ang lahat ng ito upang matalong kanilang mga kalaban at may ligtas ang mga batang giants. Ilang sandali naman ang lumipas pa at ngayon ay makikita na nating nakarating na ang dambuhalang elevator sa itaas ng Sunrealm. At pagkarating nga nito ay maririnig nating bigla na lang napasigaw ang grupo. Makikita naman sa dulo ng eksenang to ang reaksyon ni Hyrodin na tila ba gulat na gulat at napanganga na lang sa kung anumang bagay na kanyang nakita. Kaya naman pala bigla na lang napasigaw ang crew ni Hyrodin ay dahil sa bumungad sa kanilang mga dambuhalang nightmare monsters na siyang mga pinakakinatatakutang bagay ng mga bata na binigyang buhay ni Saint Killingham. Grabe talaga fam, nagmukha na lang normal na tao ang crew ni Hyrodin sa eksenang to kung ikukumpara natin sila sa laki ng mga nightmare monsters. Kapansin-pansin naman dito fam ang naging reaksyon ni Hyrodin nang makita niyang dambuhalang Nidhogger na para bang nagsasabi sa atin na dati na niya itong nakita. Kaya naman dahil dyan fam ay tila ba mas tumalaki na ngayon ang posibilidad na Nidhogger nga talaga ang taglay na devil fruit ni Prince Loki. Lalong-lalo na fam at para bang kinilabutan talaga si Hyrodin nang makita niya ang mythical creature na to. Sa sumunod na panel ay mas makikita naman natin kung gaano talaga katindi ang epekto ng devil fruit ability ni Saint Killingham. At sa sobrang manghanga ng crew ni Hyrodin, ay nasabi na lang nila na higit pa raw ang lahat ng to
sa kahit ano pa mang pumasok sa kanilang imahinasyon. Napatanong pa nga ang crew kung may limitasyon pa raw ba ang kakayahan ng kanilang mga kalaban. Bigla namang napansin ng isa sa kanila ang nag-crash na barko ng giant warrior pirates na Great Eric na ngayon ay nasa gitna ng mga nightmare monsters. Dito pa may sinabi ni Kaban na lulan nga raw ng barkong yon sina Dory at Brogy kasama ang kanilang crew upang lusubin ng mga dambuhalang halimaw. Yun nga lang ay sa gitna raw ng kanilang pag-atake ay bigla na lang tinira ng mga halimaw ang kanilang barko na nagresulta sa pagbagsak nito sa lupa. Makikita naman natin sa reaksyon ni Hyrodin na tila ba hindi siya makapaniwala sa sinabing ito ni Gaban habang tinititigan niya ang wasak-wasak at nasusunog na barko ng giant warrior pirates. Dito na fambig ng nakasalubong ng grupo ang isa sa giant warrior pirates crew na si Kashi. At kapansin-pansin na duguan at tadtad ng sugat ang kanyang katawan. Nagsalita si Hyrodin at sinabing kagagaling lang raw nila sa Underworld kaya hindi nila alam kung anong nangyayari ngayon sa Sunrealm. Pinilit namang magsalita ni Kashi at sinabing hindi raw maniniwala sina Hyrodin sa sasabihin niya sa kanila. Dito fa may bigla na nga lang napasigaw ang crew ni Hyrodin nang malaman nilang sinusubukan pala ni Dory at Brogy na tapusin ang buhay ni Elder Jarol ngayon. Sinabi ni Kashi na bigla na lang raw nawala sa katinuan ng kanyang mga kapwa giant warrior pirates. Kaya naman nakikiusap siya ngayon sa crew ni Hyrodin na pigilan ng kanyang mga kasama. Habang nagaganap naman nga ang pag-uusap na yan may makikita naman natin sina Dory at Brogy kasama ng iba pa nilang crew na nasa ilalim ng Domi River sa Nimsama na patuloy lang sa kanilang paglalakad patungo sa West Village sa layong mapaslang sa Elder Jarul. Pagkatapos niyan may tinanong naman ni Gerd si Kashi kung meron ba itong balita sa mga batang giants at kung maayos ba ang kalagayan nila. Sumagot naman si Kashi at sinabing nagtungo raw ang grupo ni Ripley sa kinaroroonan ng mga bata upang sagipin ang mga to. Subalit hanggang ngayon ay wala pa raw silang naririnig na balita tungkol sa kanila. Sinabi ni Kashi na baka nga raw sa mga oras na to ay nakarating na ang mga bata sa daungan sa West Village. Pagkasabi niya ni Kashi, tsaka naman niya tinawag ang atensyon ni Rodo. At sinabing kasama nga raw sa mga nakidnap na bata ang kanyang kapatid na si Bjorn. Dito may labis na nagulantang si Rodo at hindi siya makapaniwala na kasama pala ang kanyang kapatid sa mga batang nakidnap ng mga kalaban. Kaya naman dahil dyan ay hindi na nagdalawang isip pa si Rodo. At pagkarinig niya ng balitang ito kay Kashi, ay kagad siyang nagmadaling tumakbo upang iligtas ang kanyang kapatid. Sa sobrang pag-aalala nga ni Rodo ay hindi na niya hinintay ang kanyang crew at tumakbo na lang siya ng mag-isa. Subalit hindi pa man nga nakakalayo si Rodo ay kagad naman siyang sinundan ng kanyang mga kapwa New Giant Warrior Pirates na sina Gerd at Goldberg. Habang tumatakbo naman nga ang dalawa ay sinabihan nila si Rodo na hintayin sila nito dahil sasama raw sila sa pagliligtas sa kanyang kapatid at sa iba pang mga batang giants na kinidnap ng kanilang mga kalaban. Pagkaalis naman ni Rodo, Gerd at Goldberg ay tinanong ni Sanji si Kashi kung nakita raw ba nito si Nami at ang iba pang Straw Hats. Sumagot naman si Kashi at sinabing malapit lang raw sa kanila ang kinaroroonan ngayon ni Nami. Dito may tinuro ni Kashi ang nasusunog na Walrus School at Owl Library. At sinabing matatagpuan raw ni Sanji ang grupo ni Nanami malapit sa bahaging yon ng Sunrealm. Nagulat naman sina Hyrodin at dali-daling tinanong kung bakit raw nasusunog ang parehong paaralan at library ng Elbaf. Sunod namang kinausap ni Zoro si Kashi at sinabing hindi raw ba nabanggit nito kanina na bigla na lang nabaliw at nawala sa kanilang mga sarili sina Dory at Brogy. Kinumpirma naman ito ni Kashi. At pagkatapos ay nakiusap siya kina Zoro na magmadaling iligtas ang kanyang mga kapitan, pati na ang kapwa niya Giant Warrior Pirates na nasa ilalim ngayon ng kontrol ng kanilang mga kalaban. Habang sinasabi nga yan ni Kashi may sakto namang pinakita ang isang mapa na nagtuturo ng mga kinaroroonan ng bawat grupo sa Elbaf.
Mapapansin natin dito fam na hindi pa pala nakasakay ang mga bata sa naghihintay sa kanilang barko sa West Village. Subalit malapit na silang makarating sa daungan. Halos kasunod naman ng mga bata ang grupo ni na Ripley at ng iba pang magulang na Giants. Habang ang Domireverse Giants naman na pinangungunahan ni na Dory at Brogy ay malapit na ring makarating sa West Village kung saan matapang na naghihintay si Elder Jarul. Pagkatapos niyan may isa-isa namang pinakita ang bawat grupo, kasamang mahalagang lugar na may kinalaman sa nagaganap na kaguluhan ngayon sa Elbaf. Una na nga dyan ang Walrus School at Owl Library na ngayon ay mabilis na nilalamon ng malaking sunog. Kalapit naman ang susunog na Owl Library ang kinaroroonan ng iba pang Straw Hats sa sina Jinbei, Nami, Robin at Usopp na magpahanggang sa ngayon ay hindi pa rin makagalaw dahil sa nakatali sa kanilang arrow ni Gangko. Sinabi dito ni Jinbei na mukhang hindi pa raw babalik si Chopper, habang si Brook naman ay bigla na lang raw umalis pagkatapos na mapagtanto ang tina may isang mahalagang bagay. Makikita naman natin si Robin na malungkot na pinagmamasdarang nasusunog na Owl Library. Inis na inis naman si Nami dahil hindi nila maalis ang mga arrows na nakapalupot sa kanila. Gayong kailangan na nilang magmadali para mailigtas ang mga bata. Habang si Usopp naman ay umiiyak dahil sa nangyari kina Dory at Brogy. Pagkatapos yan may sunod namang pinakita ang mga miyembro ng Giant Warrior Pirates na napasailalim sa epekto ng Domireverse ni Im-sama. Dito may sinusubukan ng mga hindi pa nauhuling crew na pabalikin sa katinoan ng kanilang dalawang kapitan. Subalit tina ba hindi sila naririnig ng mga ito at imbes nga na bumalik sa normal ay paulit-ulit nilang sinasabi ang mga katagang pasnangin si Elder Jarul. At base nga sa malaking mapa kanina ay malapit na ring marating ng grupo ni na Dory at Brogy ang West Village. Pagkatapos niyan ay sunod namang pinakita ang grupo ng mga magulang ng mga batang Giants na pinangungunahan ng asawa ni Kaban na si Ripley. Dito may pilit na inahabol ng grupo ang kanilang mga anak at base nga sa mapa kanina ay malapit na rin nilang maabutan ng mga bata. Mula naman sa eksena nung huli nating nakita si Ripley ay dapat kasama rin niya ngayon sina Frankie, Bonnie at Lilith. Ipinakita naman sa sunod na panel ang grupo ng mga nakidnap na batang Giants at dito ay sinabi ng isa sa mga bata na hindi raw mapapunta na sila ngayon sa daungan sa West Village at kapag nakarating na nga raw sila doon ay siguradong tatangayin na sila ng mga kalaban papalayo sa Elbaf. Pagkatapos naman niyang masabi ng isa sa mga bata ay kagad na nagalit ang anak ni Gaban na si Colon at sinabing tumigil na raw sa paggawa ang kanyang mga kasama dahil sila raw ay mga matatapang na mandirigma ng Warland. Pasigaw namang sumagot ang isa sa mga bata at sinabing ano raw bang pinagsasasabi ni Colon hindi naman raw sila mga mandirigma. Sa sumunod na panel may lumipat naman ang eksena sa West Village kung saan makikita nating nagsisimula ng magkagulo ang mga residenteng naninirahan doon. Dito ay kinukumbinsi ng ilan sa mga Giants sa Elder Jarul na tumakas na habang hindi pa nakakarating doon ang grupo ni na Dory at Brogy. Sinabi ng mga Giants na hindi na raw sila pinapakinggan ni na Captain Dory at Brogy kaya wala na silang magagawa pa kundi ang patakasin na lang si Elder Jarul. Sumagot naman si Elder Jarul at sinabing hindi raw siya tatakas. At isa pa ay may kailangan pa raw siyang sabihin sa buong Elbaf. Pagkasabi niya ni Elder Jarul ay saka naman niya kinuha ang isang malaking dandan mushi at sinimulang kausapin ng mga mamamayan ng Warland. Kagad naman ngang umalingaw-ngaw sa buong Sunrealm ang tinig na Elder Jarul na sinasabing makinig raw ang lahat dahil meron siyang mahalagang sasabihin sa kanila bago siya mamatay. Sinabi ni Elder Jarul na ihahayag na raw niya ngayon ang lahat ng kanyang nalalaman. At una nga niyang binanggit dito ang tungkol kay King Harald at kung paanong ginawa nito ang lahat upang may konekta ang Elbaf sa iba't ibang mga bansa at mga kaharian sa ibang bahagi ng mundo. Para nga raw maabot ang pangarap na ito ay kinailangan ni King Harald na sumali sa world government. Subalit ang lahat raw ng paghihirap ni King Harald ay nabaliwala at sa halip nga natanggapin
ay pinatasik pa siya ng organisasyong to. Sinabi ni Elder Jarul na 14 na taon na nga raw ang nakakalipas mula nang mangyari ang malagim na insidenteng yon sa Auror's Castle. Dito may makikita natin ng mga giants ng Elbaf na tahimik na nakikinig kay Elder Jarul habang sila ay nakikipaglaban. Kahit nga si Imsama may nananatiling walang imik at tahimik lang na inaabangan ng mga susunod na sasabihin ni Elder Jarul. Sa sumunod na panel ay nagpatuloy na sa kanyang pagsasalita si Elder Jarul na sinasabing nakita nga raw ng kanyang sariling mga mata ang pagpaslang ng isang demonyo kay King Harald at sa lahat ng mga nasawing mga sundalo sa araw na yon. At hanggang sa huling hininga ni King Harald ay ginawa niya raw ang lahat maiwasan lang ang pagkahulog ng Elbaf mula sa mga kamay ng demonyong yon. Kasabay naman ng pagsasalita dito ni Elder Jarul ay ang pagpapakita sa iba pang mga natitirang giants na patuloy na nakikipaglaban sa giant warrior pirates na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Dome River Sea. Pagkatapos naman ng bahaging yan ng talumpati ni Elder Jarul ay tila ba biglang napaisip ang mga mamamayan ng Elbaf, kaya napatanong sila kung ang ibig sabihin raw ba nito ay hindi talaga si Prince Loki ang siyang tumapos sa buhay ni King Harald at ng mahigit 100 sundalo sa Auror's Castle. Nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si Elder Jarul at sinabing napilitan raw siyang manahimik at ikubli ang katotohanan sa lahat ng mga panahong yon dahil sa takot na mag-aklas at maghiganti ang buong Elbaf laban sa world government. Hindi raw kasi kaya ni Elder Jarul na makitang sumabak sa digmaan ng Elbaf nang wala sa oras, lalo na at ang pakikitigma ang huling bagay na nais mangyari ni King Harald para sa kanyang pinakamamahal na warland. At para nga raw maiwasan ang isang malaking digmaan, ay nagdesisyon si Prince Loki na akuyin ang lahat ng nangyaring trahedya sa Auror's Castle at saluhin ang lahat ng galit ng mga mamamayan ng Elbaf. Sinabi ni Elder Jarul na marahil nga raw ay may pagkagaspang ang pag-uugali ng Accursed Prince, subalit inosente raw si Prince Loki sa lahat ng mga nangyaring pagpatay sa Auror's Castle. Pagkasabi niya ni Elder Jarul ay napasigaw naman sa sobrang pagkabigla ang mga giants dahil hindi sila makapaniwala na sa lahat pala ng mga nagdaang taon ay wala talagang kasalanan si Prince Loki. Makikita naman natin sa dulo ng eksanang yan si Zoro na nakaupo sa balikat ni Hyrule na sinasabing nakalimutan raw atang sabihin ni Elder Jarul na si Prince Loki talaga ang pumaslang kay King Harald, subalit sa ilalim ng hindi pangkaraniwang sirkumstansya. Sumagot naman si Hyrule at sinabing masyado raw atang nadadala ng emosyon si Elder Jarul sa kanyang binibitawang talumpati. Dito may muli namang nagpatuloy sa kanyang pagsasalita si Elder Jarul at sinabing sa araw ngang ito ay may 3 na namang demonyo na naglalayong alipinin ng kaharian ng Elbaf. Sinabi ni Elder Jarul na ang buong akala niyang araw ay nawala na ang suliraning ito kasabay ng pagkasawi ni King Harald. Subalit mukhang nagkamali raw siya at ngayon ay nangangailangan na naman sila ng pambihirang lakas upang ipagtanggol ang kanilang bayan. Habang sinasabi yan ni Elder Jarul ay makikita naman natin si Imsama sa katawan ni Ganko kasama ang 2 Holy Knights na sina Saint Summers at Saint Killingham. Alam naman natin na ang magkasama lang talaga sa eksenang to ay sina Imsama at Saint Killingham dahil si Saint Summers ay inatasan ni Imsama na magbantay sa mga bata, habang sina Imsama at Saint Killingham naman ay nakasunod na kina Dory at Brogy na papunta na ngayon sa West Village upang tapusin ang buhay ni Elder Jarul. Tandaan niyo yan dahil magiging mahalaga ang bagay na yan sa dulo ng chapter. Sa puntong ito ay nagpatuloy na ulit sa kanyang talumpati si Elder Jarul at ngayon ay tinawag naman niyang atensyon ni Imsama at ng 2 Holy Knights. Dito may tinawag ni Elder Jarul na mga demonyong 3 at sinabing maaari na raw kunin na ni Imsama ang kultura at kasaysayan ng Elbaf, subalit pakawalan na raw ng mga ito ang kanilang maliliit na mga anak. Sinabi ni Elder Jarul na kung sa tingin raw ni Imsama ay mawawasak nila ang loob ng mga giants
Sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa, ay mali raw sila ng inaakala dahil hindi na raw sila magiging pasensyoso katulad ng pinakita ni King Harold sa world government. Napatanong pa nga si Elder Jarul kung sino raw ba si Naim Sama sa tingin nila para isiping mapapasuko nila ang Elbaf at magagawa nilang mga alipin ng mga giants. At ang pinakamatindi pa nga dito may sinabihan ni Elder Jarul si Naim Sama na mukhang hindi raw nila kilala kung sino ang kanilang kinakalaban. Sa puntong ito ay sandali namang pinakita ang mga batang giants na ngayon ay kasalukuyan pa ring naglalakad patungo sa daungan sa West Village. Dito may humingi ng tawad sa Elder Jarul sa mga bata at sinabihan ng mga ito na takpan raw muna nila ang kanilang mga tenga. Pagkatapos yan may makikita naman natin si Usopp na sumisigaw sa sobrang saya dahil sa talumpating binibitawan ngayon ni Elder Jarul. Dito nga ito ang tuwa na chinicheer ni Usopp si Elder Jarul na sinasabing ang Elbaf raw na kanyang hinahangaan ay hindi kailanman titiklop sa sino mang kalaban. Pagkatapos niyan ay muli namang nagpatuloy sa kanyang talumpati si Elder Jarul at sinabing kung totoo raw ang nakasaad sa ancient text na Harley ay magkakaroon nga ng malaking digmaan sa hinaharap na siguradong magpapayanig hanggang sa ikabuturan ng mundo. At kung ganun nga raw talaga ang mangyayari, ay itinadeklara niyang mula sa araw na ito, ang buong kaharian ng Elbaf ay tatayo laban sa kapangyarihan ng world government. Grabe sobrang makapanindig balahibo talaga ang eksenang yan. Dahil kung maaalala nga natin ay ganito rin ang sinabi ni Whitebeard bago siya tuluyang binawian ng buhay sa naganap na digmaan sa Marineford Arc. Ihanda natin ang ating mga sarili dahil siguradong kikilabutan tayo sa sasabihin ni Whitebeard sa eksenang to. Dito may sinabi ni Newgate na ngayon raw ay sigurado na siyang hindi si Blackbeard ang individual na matagal nang hinihintay ni Goldie Roger. Sinabi ni Whitebeard na kung paano raw na may nagmana ng will ni Roger, ay darating din ang panahon na may magmamana ng will ni Ace. Dagdag pa ni Whitebeard, ay maaari nga raw maputol ng world government ang lahi ni Roger, subalit hindi nila kailanman mapapatay ang alab ng kanilang nagbabagang apoy. Ayon kay Whitebeard ay matagal na raw nasusulat ang kanyang mga sinabi na nagmula pa sa pinakaunang panahon at darating nga raw ang oras na may babangon upang hamunin ng buong mundo, pasan-pasan sa kanyang mga balikat ang ilang siglo ng kasaysayan. Sa puntong ito na sinabihan ni Whitebeard si Sengoku na sila raw ng Marines at world government ay labis na natatakot sa paparating na malaking digmaan na siguradong lalamon sa buong mundo. Sinabi ni Whitebeard na hindi raw siya interesado sa kayamanang yon. Subalit kapag dumating na ang panahon na may makakita nito, ay siguradong mahati at babaliktad ang buong mundo. Dito na dineklara ni Whitebeard na sigurado raw siyang darating ang araw na may makakakita ng kayamanang yon. At pagkasabi nga niya ni Whitebeard ay doon na niya sinigaw sa buong mundo na totoong nag-e-exist ang kayamanan na One Piece. Kitang-kita naman dito ang panggigigil ni Sengoku dahil sa siniwalat ni Whitebeard. At sa sobrang galit nga nito ay tinawag niya itong isang hayop. O diba kahit ilang dekada nang nakakaraan mula nung makita natin ang eksenang to, ay talagang nagtutugma sa naging deklarasyon ni Elder Jarul sa chapter na to, na ayon nga sa nasasaad sa sinaunang kasulatan na Harley, ay magaganap ang isang malaking digmaan na hati sa buong mundo. Grabe talaga si Oda no? At kahit sobrang tagal na ng Marineford Arc, ay finershadow niya na dito ang ancient text na Harley at ang propesya tungkol sa magaganap na malawakang digmaan na labis na kinatatakutang dumating ng world government. At ngayon nga na nagdeklara na ng gera ang Elbaf sa world government, ay mas lalo na nating maiintindihan kung bakit nabanggit ni Misama na ang kaharian ng Warland ay kabilang talaga sa D. Mukhang magkakatotoo pa nga ata ang popular na teorya na ang pangalan talaga ng Ancient Kingdom ay D o mas kilala natin bilang D-Clan.
Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay maririnig pa rin natin ang pagtatalumpati ni Elder Jarul na sinasabing naniniwala raw ba talaga si Imsama na ang mga tinik, mga bangungot at pambatang reverse game ay sasapat para mapaluhod ng mga giants ng Elbaf. Makikita naman natin sa dulo ng panel na ito ang reaksyon ni Zoro na tila ba nagugustuhan ng mga sinasabi ni Elder Jarul. Sumagot naman si Hyro din at sinabing sa Elder Jarul nga raw ang tinuturing na pinakamalakas na mandirigma na nagmula sa Elbaf 300 taon nang nakakaraan. Sa puntong to naman may sinigaw na ni Elder Jarul sa buong Elbaf na hindi sila kailanman magpapaalipin sa kapangyarihan ng world government. At pagkasabi niya ni Elder Jarul ay tinanong naman niya ang kanyang mga kapwa giants kung sang-ayon ba sila sa pagdadaglaran ng digmaan laban sa kanilang mga kaaway. Sabay-sabay namang nagsigawan ng mga giants at buong loob na sinuportahan ng deklarasyon ng digmaan ni Elder Jarul. Kasabay naman ng selebrasyon ng mga giants ay ang pag-iyak ni Usopp sa sobrang saya na sinasabing mukhang nagbalik na raw ang Elbaf na kanyang hinangaan at minahal. Naiinis namang sumagot si Nami at sinabing naiintindihan raw niya si Usopp. Subalit unahin raw sana nito ang pagtanggal sa mga arrows ni Gonko na nakagapos sa kanila. Sa sumunod na panel naman may nagpatuloy pa rin sa pagtutulumpati sa Elder Jarul na sinasabing poprotektahan raw nilang mga giants ang kapayapaan na matagal ng pangarap ni King Harald. Habang sinasabi yan ni Elder Jarul ay makikita naman natin ang mga mandirigmang giants ng West Village na matapang na sinalubong ang pagdating ni Dory at Brogy kasama ng iba pang giant warrior pirates na kinokontrol ng Dome Reverse ni Imsama. Makikita rin natin sa dulo ng chapter na naabutan na rin pala ng grupo ni Zoro, Hyrodin at Stansen ng giant warrior pirates. At ngayon ay nasa likod na sila ng mga to. Dito nga may binanggit ni Stansen na sa oras nga raw na mapagitnaan sila ng mga to, ay mapapasailalim na rin sila ng kapangyarihan ng Dome Reverse. Pagkasabi niya ni Stansen ay nakangiti namang sumagot si Zoro at kumpiyansang sinabi na wag raw silang mag-alala dahil may naisip na siyang magandang plano. Grabe parang hindi talaga ako makapaniwala na si Zoro ang siyang nakaisip ng plano sa sitwasyong to. At syempre, katulad nga ng nabanggit natin kanina, ay papunta na rin sa kinaroroonan ngayon ni Zoro sina Imsama at Saint Killingham. Kaya malaki ang posibilidad na makaengkwentro ni Zoro sina Imsama. Sobrang exciting talaga kung ganun nga ang mangyayari. Pero paano kaya kung ang naisip palang magandang plano ni Zoro ay ang pag-awayan sina Dory at Brogy? Pwede kayang mangyari yun gayong pareho silang nasa ilalim ng Dome Reverse? Mangibabaw kaya ang pride ng mga giant warriors at magawa kaya ng kanilang warriors pride na makawala sa sumpa ng Dome Reverse ni Imsama? Grabe nakakasabik talaga ang susunod na mangyayari. Kayo na lang rin palang bahalang magbahagi dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa napakalupit na chapter na to Maraming salamat sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good